Panira naman ng momento si Senator Lorin Ligarda. Kung hindi ka dumating, nakabuo na sana ng relasyon. Grabe ang tagpong ito, mga minamahal kong kababayan. Walang bitawan ito. Ayan o, speech ni Chairman Gatchalian with Senator Pia Cayetano. Ayan o. Grabe yung paliwanagan dito, guys. Sa sobrang haba ng kinapaghuhugpungan ng kanilang mga kamay, muntik nang makabuo ng relasyon. Dito nadurog po ang puso ni kapit ko Alan Peter Cayetano. Biglang nangyayari at humina ang kapit niya sa kisame ng pagkasinit presidenteng Senado. Mga minamahal kong kababayan. Lumagapak sa sahig ng Senado. Kaya ngayon bagong Senate President natin, Sherwin Gatchalian. Panira naman ang momento si Senator Lorin Ligarda. Biglang dumating. Bigla tuloy bumitaw. Muntik ng kung dalaga lang ito si Ma'am Pia Cayetano, malamang nakabuo po sila ng relasyon. Pero hindi naman sana masama kasi binata naman ito sa Senate President Sherwin Gatchalian. Dumating si Ma'am Lorin Ligarda kaya nasira yung moment ng dalawa eh. Bigla tuloy nawasak yung puso, nabiyak. Hindi natin naririnig, mga minamahal kong kababayan, ang kung ano ang kailang pinag-uusapan, kaya reaction na lang po ang magagawa po natin dito. Bigyan na lang po natin ng kwento. Di ba po, mga minamahal kong kababayan? Pero alam nyo guys, masaya po tayo kasi okay na po sila guys, di ba? Balik trabaho na po sila. At sana naman, pero tingin ko naman dito kaya bagong Senate President po natin, matatag po ito. Nagkakasundo-sundo na po sila. So sana magtuloy-tuloy na po ang pagiging maayos po ng ating Senado guys, na wala nang magiging kaguluhan. Alam niyo po, mga minamahal kong kababayan, ang pagka-Senate President po kasi ni Senator Alan Peter Cayetano ay pilit po. Kumbaga sa prutas guys, bubot pa pero pinilit nilang pitasin. So ang kinalabasan po, mapait, mapakla at maasim po ito. Di ba mga minamahal kong kababayan? Kaya walang katamis-tamis, hindi po katulad nitong kaya bagong Senate President po natin, Sherwin Gatchalian, ay talagang nagtiis, nagtiyaga sa pagiging 12 nilang majority at pinili po siya, mga minamahal kong kababayan, ng kanyang mga kasamahan. Hindi po katulad nung kaya dating Senate President Alan Peter Cayetano na kahit nagtatagong kriminal ay pilit na pinadalo sa Senado para lang makuha yung nais na magiging Senate President. Dahil may mga agenda kasi sila tungkol sa impeachment ni Inday Lustay hanggang sa tumawid itong si Jesus is Lord Joel Villanueva. Kaya naging trisi po sila at ngayon nga po ay nakabuo na po sila ng tunay na majority po. Kaya naihalal po siya na sa pagiging Senate President. Legit na po yan bagong Senate President po natin na Sherwin Gatchalian. At ayun nga po, pati si Ma'am Camille Ruas kumamay na rin po. Alam mo, nagkaroon na po, parang personalan na po kasi nangyari nung nakaraan, kaya nagkawatak-watak po sila Pero kung tutuusin naman talaga, kung trabaho ang pag-uusapan, dapat walang personalan. Kasi mga mambabatas po sila Dapat pag nandyan po sila sa plenary, dapat ang kanilang pinaiiral po dyan, yung trabaho lamang. Kung ano po yung mga isasabatas nila, yun na lang po ang pagdidibatihan nila, hindi yung pati personal. Nagsimula po magkaroon ng markulita dyan Senado, mahilig makipagtalo, makipagbardagulan. Masyado po kasing bida-bida Pati tuloy si Senador Alan Peter Cayetano, matalino din sana yan magaling din sana yan kaya lang, wala, nabuyo ng mga Duterte. Kapag kumapit ka po talaga or sumuporta ka sa mga Duterte or nandiyan ka sa mga Duterte, talagang mahahawa ka ng kasalbahian Diba mga minamahal kong kababayan? O tingnan nyo, hanggang ngayon matatapos na po tayo magpinto sila, hindi pa rin sila tapos magpinto. Grabe guys. Sobrang napakahaba po ng kanilang paliwanagan. Tama na yan. Iinip na yung aking mga manunood. Sobrang haba ng inyong usapan. Wala naman kami naririnig. Kung hindi si Kuya Alan lang, nakukwento. Puro kalukuhan pa. Diba mga minamahal? Minsan masaya naman po tayo. Huwag naman laging seryoso na lang. Bigyan na lang natin sila ng kwento kasi hindi naman natin narinig yung pinag-uusapan nila. Ayan Pero ang pinaka-importante sa lahat ngayon, mga minamahal ko kababayan, ay okay na po sila. Diba? Everybody happy na. Ang mga nagdurugo lamang po ang puso po ngayon ay mga nag-idolize sa mga minority black, mga
Duterte, Senatong Black guys ha. Ayan, sila po ngayon ang namumugto ang mga mata kay dahil hindi po makatulog. At siguro nag-iiyakan na po sila. Sorry na lang mga didishits ha. Mali kasi ang pinapanigan ninyo eh. Sinabi ko na sa inyo na huwag kayong mag-idolize sa politiko kasi matatapos ang termino ng mga yan. Di ba guys? Lahat ng mga politiko guys, may termino yan, kaya huwag kayong mag-idolize dyan. Ang higit na suportahan po ninyo, natin, ay ang ating sambayanan, ang ating Philippine flag or inang bayan. Yun po ang dapat natin gawin para hindi po tayo magkawatak-watak ang suporta po natin mga Pilipino. May malaking problema po tayo sa WPS nga eh. Dapat pagdating po dyan sa WPS, kaisa po tayo. Wala po magta-try doon. Diba mga minamahal kong kababayan? So tulad ngayon, may mga kung may impeach si Inday Sara, si Inday Lustay, kung may impeach si Inday Lustay, wala na. Plan B nila, si Baste. Ang tanong, mananalo ba yan si Baste sa sobrang kabastusan po niyan at isa rin nga, wala pong ginawa kung hindi magbanta sa kasalukuyang Pangulo. Naku, kung pagkumparahin niyo po ang anak ng ating Pangulo at ang anak ng dating Presidente Duterte, napakalayo po. Panoorin niyo po guys, yung isusunod ko pong upload video po nito. Oo. Napakalayo mga minamahal kong kababayan ang ang personalidad nila. Anak ng bastos na mga bastos din at palamura, pero anak ng napakabait at gentleman nating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So kung ano po yung puno, yun din po talaga ang bunga sa kasabihan nga po. Di ba mga minamahal kong kababayan? Abangan niyo po mga lalabs yung aking i-upload po na video. Pagkumparahin po natin ang dalawa. Kung sino po ang mas karapat dapat na magiging future leader po natin. Huwag na po natin bigyan ng chance mga minamahal kung kababayan itong mga Duterte nito makabalik sa national government na magkaroon po ng posisyon. Kawawa po ang bayan natin. Maging matalino po tayo at huwag po tayong tumanggap ng mga mamimili po ng boto sa atin. Mga minamahal kong kababayan. Kapag tinanggap nyo po, panandalian naman po yan. Pero ang pagsasapir po natin, napakatagal. Mga minamahal kong kababayan. Ang haba na po ng maritisan nila. Naubos na po yung kwento ko hanggang ngayon. Andyan pa rin sila nagmamaritisan pa din. Siguro talagang sabik na sabik po sila na makapagkwentuhan sa isa't isa dahil matagal-tagal din po silang di ba? Matagal-tagal din po silang hindi nagkaroon ng magandang pagpupulong, pag-uusap-usap eh. Dahil nga parang personalan na po ang nangyari sa kanilang mga awayan dyan sa Senado. Kagagawa nitong Marco Vita na ito at saka ni Alan Peter Cayetano. Tingnan niyo yung mga mga kasamahan po nila majority at saka minority oh. Di ba? Close na close naman sila eh. Nakakakwentuhan talaga eh. Kaya malaking bagay po yung mga panahon na nagkaroon po sila ng pag-aaway-away dahil dapat marami pong batas na naipasa na eh. Isipin mo ilang linggo din po yun na nagkaroon ng kaguluhan. Grabe mga minamahal kong kababayan, di ba? So ayan, hanggang dito na lang po muna tayo mga minamahal kong kababayan. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa patuloy niyo pong suporta. Mag-ingat po tayo palagi. God bless.